Ganito palang ginagawa niyo matapos niyong kunin ang sweldo ko. Teka, sino naman yan? Hoy, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't dapat nagtatrabaho ka dun sa mga tiyuhin mo? Hindi na ako babalik doon, Tay. Maghanap na lang ako ng ibang trabaho. Hindi ka alis doon. Bumalik ka sa kanila ngayon. Huwag mo pinapayunit ang ulo ko, ha? Ano ba yan? Ngayon pa talaga kayo mag-aaway na mag-ama? Aalis na nga lang ako dito. Huwag naman, my loves. Dito ka lang. Babalik na lang ako kesa makinig sa away ninyo. Nakita mo ng ginawa mo? Abala ka talagang buwisit ka eh. Ako pa talaga ang buwisit, Tay. Sa akin galing ang perang nilulustay nyo. Pinaghirapan ko yun para makakain kayo ni nanay, tapos anong ginawa nyo? Pinambababae nyo lang? Ano ba kasing ginagawa mo ritong hayop ka, ha? Di ba pinalayas na kita? Hindi ako hayop, Tay. Matapos nyo pakinabangan ng pinaghirapan ko, ganyan nyo na lang ako itatrato. Ako nga po dapat na nagtatanong sa inyo eh. Bakit hindi nyo sinabi sa akin na kayo palang tatanggap ng buong sweldo ko? Bakit? Magbibigay ka ba kung hindi ko yung ginawa? Malamang magiging makasarili ka na. Yun naman ang gusto mong gawin noon pa, hindi ba? Magbibigay naman ho ako sa inyo eh. Hindi nyo ako kailangang pangunahan. Kung kayo naman palang tatanggap ng sweldo ko, sana man lang tinirhan nyo ako kahit kalahati. Paano naman ako makakaipon kung walang natitira sa akin kahit piso, Tay? Grabe naman po kayo. Tumahimik ka nga. Wala kang karapatang magreklamo. Anak lamang kita. Ako magulang dito, kaya ako masusunod. Taon 2016. Bohol. Bata pa lamang ay nakaranas na ng matinding kahirapan si Julie dahil marami silang magkakapatid na kailangang pakainin ng kanilang mga magulang. 10 ang anak noon at siya ang panlima. At dahil walang permanenteng trabaho ang kanyang amang si Ramil, pinagkakasya na lamang nila ang 1 kilong bigas sa loob ng 1 araw. Ang kanyang ina naman na si Teresa ay naadik pa sa sugal, kaya ang kakarampot na kinikita sa paglalabada ay naipapatalo lamang doon. 3 sa mga kapatid ni Julie ang nagpasya ng bumukod at lumayo sa kanila para magtrabaho. Kaya lamang wala naman silang maaasahang tulong mula sa mga yon dahil may kanya-kanya na ring pamilya. Ang 2 namang nakatatanda sa kanya ay parehong parakit-rakit lang at madalas pang tumambay. Bagamat hindi pa nakakatulong sa pinansyal, si Julie ang naasahan ng mga magulang niya sa bahay at sa pag-aasikaso sa kanyang mga kapatid. Pero dahil kapos talaga sila, hindi niya akalaing maiisipan ng kanyang ama na ipaampon na lamang ang iba niyang kapatid. Ang mas nagpagulat pa sa kanya ay nung sinang-ayunan pa yon ng kanyang ina. Tutol siya sa desisyong yon ng kanyang mga magulang, pero dahil wala pa naman siyang kakayahang buhayin ang kanyang mga kapatid, ay wala rin siyang nagawa. Ipinamigay ni Ramil ang 2 kapatid na sumunod sa kanya sa mag-asawang mananahi na hindi magkaroon ng anak. Mahirap man yun para kay Julie, naging masaya na lamang siya para sa kanyang mga kapatid dahil makakaranas na rin ng maayos na pamumuhay ang mga yon. Pero silang mga naiwan, nagdurusa pa rin sa kahirapan. Nagigipit pa rin tayo ngayon ah. Ano kaya kung ipaampon na rin natin si Buboy at Krisa? Ayan ka na naman sa paampon, ha? Masyado pang bata ang 2 yon. Kung naghahanap ka kaya ng regular na trabaho para hindi tayo nagigipit ng ganito. Makapagsalita ka naman, parang napakalaki na naaambag mo rito sa bahay. Lagi ka naman sa sugalan. Kung ibinibili mo na lang ng bigas ang perang sinusugal mo, nagkakalaman pa sana yung sikmura mo. Nagsalita ang 1 buwan ng tambay. Huwag ka na nga makipagtalo sa akin, Ramil. Kung wala ka pang pera, itika mo yung bibig mo dahil kahit lulong ako sa sugal, bumibili pa rin ako ng pagkain para sa mga bata kahit papaano. Bigas lang pinagyayabang mo na. Aba, hoy Teresa, matagal-tagal na panahon ko kayong binuhay ng ako lang mag-isa, kaya wag na wag mo akong yayabangan ng ganyan. Kaya bang solusyon na naisip mo ay ubusin ang mga anak natin? Si Raulo ka pala eh. Kung pinigilan mo lang sana ang sarili mo noon, hindi tayo magkakaroon ng maraming anak. Ginusto mo rin ang nangyari kaya wag lang ako sisihin mo. Buisit ka! Buisit ka rin! Ipapampun ko mga bata at wala ka na magagawa.
Bahala ka sa buhay mo. Wala ka naman talagang kwenta. Panindigan mo ng leche ka. Masakit para kay Julie na makitang tila wala man lamang pakialam sa kanila ang kanilang mga magulang. Para lang silang mga kuting na ipinamimigay sa ibang tao. Naaawa siya sa mga nakababata niyang kapatid. 15 anyos pa lang ang sumunod sa kanya. Ang mga susunod naman ay tig-iisang taon lang ang pagitan. Mahal ni Julie ang kanyang mga kapatid at ayaw niyang sila ay magkahiwa-hiwalay. Pero sa sitwasyon ng kanilang pamilya, hindi malabong siya na lamang ang matira. Matapos ang matinding pagtatalo ng kanyang ama at ina, ay umalis na muna siya ng bahay para maghanap ng pwedeng pagkakitaan. Minsan, tumutulong siya sa lola sedes niya para tumulong sa paghahanda ng ititinda sa labas ng kanilang eskwelahan. Binibigyan naman siya ng pera, ngunit hindi rin kalakihan, kaya iniipon niya na lamang yun. Habang naglalakad pa uwi, kaagad na nalukot ang mukha niya nang makitang papalapit ang kaibigan niyang si Jackson. Kilalang basag ulo at maloko ang isang yon, pero masipag at madiskarte naman sa buhay. Naging magkaklase sila noon, pero pareho din silang nahinto sa pag-aaral. Madalas niya yung pinapakopya, kaya naging malapit sila sa isa't isa. Kapag meron naman siyang nakakaaway, si Jackson ang pumuprotekta sa kanya, kaya para na rin siyang nagkaroon ng isa pang kuya. Ngunit kung tutuusin, mas kapatid pa ang turing ng lalaki sa kanya kesa sa mga nakatatanda niyang kapatid. Ano yan? May bagong design na naman ang mukha mo ah. Nakita mo na nga may design, nagtatanong ka pa kung ano to. Itatanong ko pa kasi sana kung sinong designer mo. Ang cute oh, sa may mata pa talaga, parang puyat ka lang. Magsusut ako ng shades bukas para walang makakita nito. Wow, marunong ka rin naman palang mahiya. Kung utigil mo na kaya yung pagiging basagulero mo para makaranas naman ng kapayapaan niya mukha mo. Kung nagsasalita lang yan, matagal ka ng minura, sobrang pangit na nga, dami pang marka. Hoy, yung bunganga mo ha, baka nakakalimutan mo mas matanda ako sa'yo. Matanda ka nga, isip bata ka naman. May pagkapasmado talaga yung bibig mo no? Busalan ko kaya yan ng siopaw. Gusto ko yon. Tara. Ikaw magbabayad, ah? Grabe, pikon, di na mga biro. Kapal muks, ikaw pa talaga may ganang magyaya, tapos wala ka namang pera. Sorry na, wala pa kasi akong trabaho tsaka di pa ako kumakain. Hindi na ako nakayati dun sa konting sinaing kanina. Ayan ka na naman hanggang kailan ka ba kasi magpapakabayani para sa mga kapatid mo? Tapos ikaw naman ang nagugutom. Okay lang yon. Mas mabuti na magkasya pa sa kanila yung pagkain kaysa mamroblema na naman si nanay at tatay. Alam mo naman ang tatay namin kapag nahirapan laging solusyon ang pagpapaampun sa mga kapatid ko. Lalo na kami magkakawatak-watak. Pati ba ikaw ipapaampun na rin nila? Wala pa naman silang sinasabi pero parang pinagpaplanuhan na rin ni tatay na ipaampun yung mga natitira ko pang kapatid sa bahay. Langya, anong tingin sa inyo ng mga magulang nyo? Tuta para ipamigay? Nako, kung mayaman lang ako na ang aampun sa inyo Lalo na sa'yo. Delikado kung ikaw ay papaampun, Julie. Nagdadalaga ka na. Paano kung masamang loob pala yung mapagbigyan sa'yo? Huwag mo na nga munang alalahanin yon. Hindi pa naman ako ipapaampon. Pero kung sakali, sabihan mo ako mamatyagan ko yung aampun sa'yo. Kapag may ginawa silang masama, may kalalagyan sila sa akin. Nakikita mo ba tong braso kong pangmalakasan? Isang untog lang dito. Nako, komataw sa nga abutin nila. Oo na nga lang para hindi ka mapahiya. Tsaka baka hindi mo pa ako ilibre ng siopaw. Gutom pa naman ako ngayon. Bakit? Hindi ba talaga ako macho? Seryoso ka ba talaga sa tanong na yan? Ay, alam mo kanina ka pa Tsaka yung tawa mo nakaka-bad trip Suntukan na lang One-on-one tayo. Wag na. Baka may display na yung mukha mo sa museo pag nalapatan pa ng mga kamao ko. Halika na nga. Kumain na lang tayo. Naglolokohan na lang tayo dito Kaagad na napalitan ng lungkot at takot ang sayang yon ni Julie nang makauwi siya ng bahay at malamang wala na roon ang kanyang mga kapatid. Siya at ang mga nakatatanda na lamang sa kanya ang naiwan sa bahay.
Dahil sa sama ng loob sa mga magulang, hindi na niya napigilang maglabas ng saloobin. Tay, bakit niyo naman pinaampon ang mga kapatid ko? Hindi ba kayo naaawa sa kanila? Anong gusto mo? Mamatay sila sa gutom dito sa bahay? Mabuti na yung nasa ibang bahay sila. Makakapag-aral pa mga kapatid mo. Ayaw mo ba nun? 3 na lang tayo maghahati-hati sa pagkain. Palagi namang wala ang mga kuya mo dito eh. Kahit na, Tay. Nakakaraos pa naman tayo eh. Bakit kailangan niyo pa silang ipamigay? Tumigil ka nga, Julie. Wala ka namang alam eh. Isa pa, wala ka rin karapatang kwestiyonin ang mga desisyon ko dahil wala ka namang ambag dito sa bahay. Pero ang kailangan namin, hindi mga anak na palamunin lang dito. Hindi magtatrabaho ko. Mabuti pa nga. Sinabihan ni Ramil si Julie na hahanapan siya ng mapapasukang trabaho. Pumayag siya roon dahil balak niya mag-ipon para makasamang muli ang kanyang mga kapatid. Hindi siya papayag na magkawatak-watak na lamang sila dahil sa walang kwenta nilang mga magulang. Bago pa man makahanap ng trabaho ang ama para sa kanya, ay sinubukan na niyang mamasukan bilang tagahugas ng pinggan sa isang karinderya. Pero dahil magkano lamang ang kinikita niya roon, ay napagalitan pa siya ni Ramil. Anak ng teteng naman nag-aaksaya ka lang ng panahon sa karinderyang yon. Ano magagawa ng 100 sweldo mo araw-araw? Makakabili na po ako ng bigas sa halagang yon, Tay. Bigas lang? Paano naman ang pangulam natin? Nandiyan naman po kayo, di ba? Nangiinsulto ka ba? Kita mo nang wala pa akong trabaho eh. Pasensya na, Tay, pero mas mabuti na rin yung may kinikita ako kahit papano kesa naman nakatunganga na lang ako dito maghapon. Umalis ka na sa karinderyang yon. May mapapasukan ka ng trabaho. Saan naman po, Tay? Malalaman mo rin bukas. May susundo sa iyo rito. Sila ang magiging amo mo. Sa kabila ng kagustuhan ni Julie na kumita ng pera, nakaramdam siya ng pag-aalangan sa sinabi ng kanyang ama. Parang hindi maganda ang kanyang pakiramdam doon. Kinabukasan, may dumating na 2 lalaki sa kanilang bahay. Nagpakilala ang mga yon bilang mga tiyuhin niya, mga pinsan daw ng kanyang ama. At mukhang nasa 30 anyos pa lamang ang mga yon. Ito na ba yung pamangkin ko? Aba, dalaga na. Oh, 1 taon na lang at 18 na yung si Julie. Pwede na mag-asawa. Tay, masyado pa akong bata para mag-asawa. Nako, yung iba nga dyan, 14 pa lang may anak na't kinakasama. Wala na sa edad yun ngayon, iha. Pwede ka na mag-asawa kahit wala ka pang 18. May basbas na nga ng tatay mo eh. Marami po akong pangarap sa buhay, Tito. Huwag ka mag-alala. Kapag nagsimula ka na sa amin, tutulungan ka rin naming maabot ang mga pangarap mo. Di ba, Brian? Oo naman. Tsaka wala pa naman kaming anak kaya eksakto talaga para kumuha kami ng kukup-kupin. Tay, hindi po ako sasama sa kanila. Dito na lang po ako, Tay. Maghahanap na lang ako ng trabaho na may mas malaking sweldo. Huwag na matigas ang ulo, Julie. Malaki rin ang sasahuri mo sa kanila, tsaka hindi mo ba narinig? Tutulungan kanila sa pangarap mo, kaya huwag ka na mag-inarte pa dyan. Sa kabila ng pagtutol ay hindi pinakinggan ng ama si Julie. Nung araw ding yun, pinag-empake na siya ni Ramil dahil agad-agad siyang isasama ng magkapatid na sina Brian at Gino. Unang tingin pa lamang ay hindi niya nagusto ang karakas ng mga yon. May pakiramdam siya na hindi niya mapagkakatiwalaan ang magkukup-kup sa kanya, kaya ganun na lamang ang naging pagtutol niya. Kaya lamang halos ipagtulakan na siya ng sariling ama, kaya wala na siyang nagawa pa. Ang usapan nila, magtatrabaho siya bilang kasambahay sa magkapatid. Babayaran siya ng 10,000 kada buwan at pag-aaralin din siya sa susunod na pasukan. Natuwa naman si Julie dahil kahit papaano ay maisasakatuparan na ang pangarap niyang makatapos ng pag-aaral. Pero ang problema niya, hindi pa rin nawawala sa kanya ang pagdududa kina Brian at Gino. Pakiramdam kasi niya ay mayroon pa siyang hindi nalalaman tungkol sa dalawang yun.
Ngunit dahil sinabi naman ng kanyang ama na malapit na kamag-anak ang mga makakasama niya sa bahay, ay medyo nakampante na rin siya. Isang gabi, naunang umuwi ng bahay si Gino at naabutan siya naghuhugas ng pinagkainan. Muntik nang mapatalon sa gulat si Julie nang bigla na lamang siyang hinawakan ng lalaki sa balikat at marahang hinaplos pababa sa kanyang braso. Tito, bakit po? Wala naman. Natutuwa lang ako sa iyo kasi ang sipag-sipag mo. Halos baliktarin mo na tong bahay sa kakalinis mo eh. Sanay po kasi ako sa mga gawaing bahay, kaya madali lang sa akin ang mga ganitong trabaho. Nakakatuwa naman. Ay, siya nga pala. May dinala akong pasalubong para sa iyo. Kumakain ka ba ng siomai? Opo, Tito. Buti naman, medyo marami kasi ang binili ko kaya kailangan mo akong saluhan. Di ko to mauubos na mag-isa. Pero kumain na po ako eh. Akala ko po kasi mamaya pa kayo. Naku, dapat sumasabay ka sa amin kasi nag-uuwi kami lagi ng pagkain. Okay na po ako sa ulam dito. Nagluluto na lang po ako. Sabi nga ng tatay mo, magaling ka raw magluto. Marami kang kayang gawin kaya malaking tulong ka talaga dito sa amin. Salamat po kung ganun niya po ako nakikita. Kay tatay po kasi, baliwala lahat ng ginagawa ko. Parang kahit ano pong gawin ko, hindi pa rin sapat para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Dito, sisiguruhin namin ni Brian na nakikita at na-appreciate namin lahat ng ginagawa mo. Ipagpatuloy mo lang yan. Oh, siya, sabayan mo na kaming kumain. Maya-maya lang, nandito na si Brian. Tikman mo lang itong siomai kung busog ka na. Sige po, Tito. Salamat po talaga. Naisip ni Julie nung una na baka nagpaparanoid lang siya sa ikinikilos ni Gino. Mahilig kasi yung humaplos at humawak sa kanyang balikat. Minsan naman sa likod niya. Aminado siya na naiilang pa rin siya noon pero hindi na lamang niya yon binibigyan ng mali siya dahil mabait at maalaga naman sa kanya ang dalawa. Sa katagalan, nauunawaan niya rin na sadyang malambing lang talaga ang kanyang mga tiyuhin. Lumipas ang kalahating buwan. Batid ni Julie na tuwing 15 at katapusan, makukuha niya ang sweldo, kaya pagdating ng 15 ay hinintay niyang iabot sa kanya ni Gino at Brian ang pera. Ngunit laking pagtataka niya nang hindi yon nangyari. Naisip niya na baka nakalimutan lang ng mga yon kaya hindi kaagad na ibigay sa kanya. Kaya naman hinintay niyang makauwi si Gino ng gabing yon para banggitin ang tungkol doon. Pero dahil ginabi ng uwi ang tiyuhin ay nakatulog na siya sa sofa sa kahihintay. Naalimpungatan na lamang si Julie nang maramdaman niya na tila may nagmamasid sa kanya nung mga oras na yon. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napasinghap siya nang makita si Gino na nakaupo sa sahig habang nakatitig sa kanyang muka. Si Brian naman ay nakatayo sa likod ng lalaki. Dali-dali siyang bumangon at inayos ang kanyang sarili. Halos lumubog na siya sa kahihiyan ng mga sandaling yon. Ayos ka lang ba? Nakauwi na pala kayo, Tito. Kanina pa po ba kayo nandyan? Hindi naman. Kararating ko lang tapos nakita kita nakahiga dyan sa sofa. Kala ko tuloy may sakit ka. Okay lang po ako. Nakatulog lang po ako sa paghihintay sa inyo. Bakit? Pwede ka namang matulog na kapag inabot kami ng ganitong oras. May sasabihin po kasi sana ako sa inyo. Kung hindi ko po kayo hihintayin, baka hindi ko na po kayo abutan bukas. Ano bang sasabihin mo? Mukhang importante yan Di po ba sweldo ko na dapat kahapon? Hindi mo pa ba alam? Na ano po? Julie, nung pinasama ka kasi sa amin ng tatay mo, sinabi niya na siyang tatanggap ng sweldo mo. Pero kung kailangan mo ng pera, magsabi ka lang sa amin kasi kami naman ni Brian na magbibigay sa iyo noon. Huwag kang mag-alala. Hindi naman namin yun ibabawa sa susunod na susweldohin mo. Hindi makapaniwala si Julie sa kanyang natuklasan.
Buong akala niya ay makakaipon siya sa pagtatrabaho niya roon, pero sa tatay niya rin pala mapupunta lahat ng kanyang pinaghihirapan. Nanlumo siya sa sinabi ng kanyang mga tiyuhin. Bagamat sinabi ng mga yon na bibigyan naman siya ng pera kung kakailanganin niya, pero inunahan na rin siya ng hiya. Dahil sa nalaman ni Julie ay nagbalak na lamang siyang bumalik sa bahay nila. Mas gugustuhin pa niya maghanap ng ibang trabaho dahil siguradong sa kanya mapupunta ang kanyang kikitain kesa roon na buong-buong nakukuha ng kanyang ama. Bumalik siya sa kanilang bahay, ngunit labis niyang ikinagulat ang kanyang nadatnan doon. Nagpapakalunod sa alak ang tatay niya habang may kasama na isang bayarang babae. Ganito palang ginagawa niyo matapos niyong kunin ang sweldo ko. Teka, sino naman yan? Hoy, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't dapat nagtatrabaho ka dun sa mga tiyuhin mo? Hindi na ako babalik doon, Tay. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Hindi ka alis doon. Bumalik ka sa kanila ngayon. Huwag mo pinapayunit ang ulo ko, ha? Ano ba yan? Ngayon pa talaga kayo mag-aaway na mag-ama? Aalis na nga lang ako dito. Huwag naman, my loves. Dito ka lang. Babalik na lang ako kesa makinig sa away ninyo. Nakita mo lang ginawa mo? Abala ka talagang buwisit ka eh. Ako pa talagang buwisit, Tay. Sa akin galing ang perang nilulustay nyo. Pinaghirapan ko yan para makakain kayo ni nanay, tapos anong ginawa nyo? Pinambababae nyo lang? Ano ba kasing ginagawa mo ritong hayop ka, ha? Di ba pinalayas na kita? Hindi ako hayop, Tay. Matapos nyo pakinabangan ang pinaghirapan ko, ganyan nyo na lang ako itatrato. Ako nga po dapat na nagtatanong sa inyo eh. Bakit hindi nyo sinabi sa akin na kayo pala tatanggap ng buong sweldo ko? Bakit? Magbibigay ka ba kung hindi ko yung ginawa? Malamang magiging makasarili ka na. Yun naman ang gusto mong gawin noon pa, hindi ba? Magbibigay naman ho ako sa inyo eh. Hindi nyo ako kailangang pangunahan. Kung kayo naman pala ang tatanggap ng sweldo ko, sana man lang tinirhan nyo ako kahit kalahati. Paano naman ako makakaipon kung walang natitira sa akin kahit piso, Tay? Grabe naman po kayo. Tumahimik ka nga. Wala kang karapatang magreklamo. Anak lamang kita. Ako magulang dito, kaya ako masusunod. Ganyan naman kayo mga magulang eh. Pagdating sa ganitong sitwasyon, anak niyo lang kami at wala kaming karapatang magsalita para kontrahin kayo. Palaging kayong tama. Pero kapag kailangan nyo kami, sasabihin nyo, anak nyo naman kami kaya dapat namin gawin ang gusto ninyo para matulungan kayo. Hindi naman kami sisilang sa mundong to kung hindi kayo nagdesisyong buuin kami ha. Ginusto nyo magkaanak ng marami. Hindi namin desisyon yon. Pero bakit, Tay? Bakit kami ang kailangan magdusa sa mga maling desisyon nyo sa buhay? Ang dami mong sinasabi. Bumalik ka na sa mga tiyuhin mo. Halika, iatid kita ron. Nagpumiglas pa si Julie, pero halos kalad ka rin na siya ng ama sa pagsakay nila sa tricycle na maghahatid sa kanila sa bahay ni Gino at Brian. Tila nakagapos ang mga kamay niya sa higpit ng pagkakahawak ni Ramil. Nang huminto ang tricycle sa tapat ng bahay ng kanyang mga tiyuhin, ay tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. Wala siyang imik na pumasok sa bahay. Alalang-alala sa kanya ang magkapatid, pero halos wala na siyang maintindihan sa sinasabi ng mga yon. Ang tanging nasa isip niya na lamang ay kung paano makakalaya sa sitwasyong yon. Kung magpapatuloy ang pagtatrabaho niya para sa kanyang ama, hindi siya makakaipon at hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na makasama pa ang kanyang mga kapatid na ipinamigay ng kanyang mga magulang. Sinabi naman namin sa iyo na kung kailangan mo ng pera, bibigyan ka namin, hindi ba? Hindi mo na kailangan tumakas para bumalik sa inyo. Julie, ayoko na mauulit to ah. Kailangan mong tanggapin na nandito ka na sa poder namin. Kahit pa ulit-ulit kang umuwi sa tatay mo, ibabalik at ibabalik ka pa rin niya dito. May pangarap ako. Marami akong gustong gawin at hindi ko yun magagawa kung mabubulok na lang ako sa pagtatrabaho rito nang hindi naman sa akin napupunta ang pinaghihirapan ko. Sana naman po maintindihan niyo yun, Tito Brian, Tito Gino. Kumuha na lang po kayo ng ibang kasambahay. Aalis na po ako dito.
Mag-aaral ka na sa pasukan at hindi mo na kailangan gawin lahat ng mga gawain dito. Bibigyan ka namin ng allowance buwan-buwan at bibilhin namin ang lahat ng kailangan mo. Hindi ka ba naniniwala na susuportahan ka namin sa pangarap mo? Mananatili ako rito kung hindi nyo na ibibigay ang sweldo ko kay tatay. Pinangiinom niya lang naman yun at ginagamit sa mga babae niya. Hindi namin pwedeng bawiin ang pinag-usapan namin, Julie. Pasensya ka na. Ang naisip ko na lang talagang solusyon ay bigyan ka ng sarili mong pera. O kung gusto mo, tataasan na lang namin ang sweldo mo. Yung susobra sa 10,000, kunin mo na lang para makaipon ka. Natuwa naman si Julie sa kanyang narinig. Yun lang naman ang gusto niyang mangyari, ang makapagtabi para sa kanyang mga kapatid. Pumayag siya sa alok ni Gino at Brian. Dinagdagan ng 2,000 ang sweldo niya buwan-buwan. Sapat na sa kanya yun kesa wala siyang matatanggap. Libre naman ang pagkain at mga gamit kaya wala na siyang kailangan pang alalahanin. Habang tumatagal, napapansin ni Julie na mas lalong nagiging malambing sa kanya ang magkapatid. Sa maikling panahon, naranasan niya ang mahalin at pahalagahan ng mga taong kanyang kadugo, bagay na hindi niya naranasan sa kanyang mga magulang. Ngunit bago pa man magsimula ang pasukan, may kakaibang napansin si Julie kina Gino at Brian. May mga pagkakataon kasi na nakikita niya ang mga yon na nakatitig sa kanya na parang may halong pagnanasa. Pabulong din ang dalawa kung mag-usap na parang iniiwasang marinig niya ang anuman na pinag-uusapan nila. Nang minsang inutusan siya ni Gino na mamalengke, ay sinamantala niya ang pagkakataon para mapuntahan ang kaibigan niyang si Jackson para ikwento ang mga nangyayari sa bahay na yun. Nakipagkita ka lang ba sa akin para i-chismis yung mga umampun sa'yo? Hindi nila ako ampon. Kinupkup ako. Magkaiba yon. Wow! Salamat sa pag-lecture mo ha. Pero bakit ba parang dudang-duda ka sa kanila? Hindi ka ba nila tinatrato ng tama? Maayos naman ang trato nila sa akin. Sobrang bait nga nila tsaka malambing din. Gaano kalambing? Itatanong mo pa talaga? Basta malambing sila. Yun naman pala Anong problema? Di ba mas nakakatakot ang isang tao kung masyadong mabait sa'yo? Ano bang ibig mong sabihin? Parang may tinatago sila sa akin Parang iba sila kung makatingin. Kapag nakatitig sila sa akin, pakiramdam ko parang hinuhubaran na nila ako. Sigurado ka ba? Baka naman ganun lang talaga silang makatingin. Hindi Tsaka tuwing yayakap sila sa akin, parang hindi na ako komportable. Kung masyado na silang nagiging touchy sa'yo, umiwas ka na ng konti. Alam ko naman na hindi mo sila masasabihan ng direkta tungkol dyan, pero mag-ingat ka pa rin sa kanila. Hanggat maaari, huwag ka na lang lumapit sa kanila kung hindi naman kailangan. Yun na nga ang plano ko Ganito na lang, kapag naramdaman mo delikado ka na sa mga yun, umalis ka na. Huwag ka na magdalawang isip, okay? Puntahan mo ako agad, sa akin ka lumapit. Huwag sa tatay mo dahil ibabalik ka lang niya ron. Oo na, pero salamat ha. Anong salamat? Ako naman ilibre mo ngayon, sumasahod ka na Oo nga pala, nag-promise ako sa'yo dati. Sige, ano bang gusto mo? Kahit ano, basta bukal sa kalooban mo. Baka kasi kapag napilitan ka lang, saktan ako ng tiyan pag-uwi. Grabe ka naman sa akin. Tara na nga, kain na tayo. Alam mo, buti na lang talaga gabi pang uwi ni na Tito Gino at Tito Brian. Kasi kung hindi, kailangan ko rin makabalik agad sa bahay. Basta kapag may ganitong pagkakataon, puntahan mo lang ako. Hindi naman pwedeng akong pupunta sa'yo. Baka wrong timing pa. Oo na, ako na mag-a-adjust. Nakakaramdam din ng kalungkutan si Julie tuwing naiiwan siyang mag-isa sa bahay, kaya naulit pa ang pagkikita nila ni Jackson. Ngunit hindi niya akalain na makakarating pala yun sa kanyang mga tiyuhin. Nakikipagkita ka raw sa isang lalaki. Sino yun, Julie? Boyfriend mo? Hindi po, Tito. Nagkataon lang na nakikita ko siya sa palengke kaya nakikipag-bonding na rin po ako kahit saglit lang. Sino nga siya? Si Jackson po, Tito Brian. Best friend ko po siya. Malaki po na itulong niya sa akin noon kaya gano'n na lang kami kalapit sa isa't isa. May gusto ka ba sa kanya? Wala po. Magkaibigan lang po talaga kami.
Mula ngayon, hindi ka na pwede makipagkita sa kanya. Hindi namin gusto na may maging malapit sa iyong lalaki hanggat hindi ka pa nakakapagtapos sa pag-aaral. Pero tito, kaibigan ko lang po talaga siya. Huwag nang matigas ang ulo, Julie. Sundin mo na lang ang sinasabi namin kung gusto mo pa rin magpatuloy ang pagtulong namin sa iyo. Hindi na nakasagot pa ang dalaga, dala ng sama ng loob niya sa mga tiyuhin. Kahit ilang beses na niyang sinabi na mabuting tao naman si Jackson, ay hindi na siya pinakinggan pa ng mga yon. Samantala, muli namang nagkagulo sa kanilang bahay nang madatnan ni Teresa ang asawang si Ramil na umiinom habang nakakandong ang isang bayarang babae. Sinugod yon ng ginang at nagpambuno sila sa sahig habang pilit na inaawat ng asawa. Sa takot ng babae ay nagmamadali na lamang yung umalis. Ano bang problema mo? Bigla-bigla ka na lang nananakit ng ibang tao. Nasisiraan ka na yata ng bait eh. Magtatanong ka pa talaga kung bakit ako biglang nananakit, ha? Naabutan kong nakakandong sa iyong haliparot na yon. Ano bang pakailam mo? Di ba wala ka na rin naman pakailam sa pagsasama natin? Ano pang inaarte-arte mo dyan? Sa mata ng mga tao, mag-asawa pa rin tayo. Tsaka hindi ko gusto may ibang babaeng pumapasok dito. Makaasta ka, parang ikaw may-ari nitong bahay ah. Kasal tayo kaya bahay ko na rin to. Kung hindi mo na ako kayang pakisamahan bilang asawa, pues, irespeto mo naman tong bahay natin. Kung nandito lang ang mga bata, hindi nila magugustuhan na makikita nila. Ano pa bang ipinuputok ng butsi mo? Wala na nga tayong mga anak, hindi ba? Pinamigay na natin. Pinamigay mo, Ramil. Ikaw ang nakaisip noon at ikaw rin ang gumawa. Aba, bakit parang kasalanan ko lang na pinamigay ko sila sa iba, ha? Di ba, pumayag ka rin naman? Kung ayaw mo naman pala silang mawala, di sana pinigilan mo ako. Sana nagtatabi ka ng pangkain nila, hindi yung inuubos mo lang sa sugal. Bakit ikaw? Tingnan mo nga, sarap buhay ka ngayon. Saan galing ang pera mo? Kay Julie? Ang kapal ng mukha mong solohin ang perang yan. Ayun! Lumabas din ang totoo. Ang dami mo pang sinasabi, gusto mo lang naman palang makihati sa sahod ni Julie. Bakit hindi? Magulang niya rin naman ako Ibigay mo sa akin ang kalahati at hindi na kita pakikialaman sa ginagawa mo. Sige, payag ako para maging matahimik lang bahay na ito. Nagkasundo sina Teresa at Ramil na hatiin na lamang ang sweldo ni Julie para wala na silang pag-awayan. Halos hindi na nagkikita sa bahay ang mag-asawa. Palaging ginagabi ng uwi si Teresa at madalas pang naaabutan ang asawa na may kasamang ibang babae roon. Ngunit hindi niya na lamang yon pinapansin. Nagpapanggap na lamang siya na wala siyang nakikita dahil may kasunduan silang dalawa. Ang mahalaga lamang sa kanya ay ang perang natatanggap na nagagamit niya sa sugal at sa paninigarilyo. Habang nagpapakasasa sa sweldo ni Julie ang mga magulang, habang tumatagal ay hindi na siya napapalagay sa bahay ng kanyang mga tiyuhin. Isang gabi, naalimpungatan siya nang marinig ang langit-ngit ng pinto ng kwarto na kanyang tinutulugan. Nakapatay ang ilaw noon kaya hindi niya makita kung sino ang nasa may pinto. Ngunit ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang bulto ng lalaki na tila pinagmamasdan siya habang natutulog. Dali niyang ipinikit ang mga mata nang humakbang yon papalapit sa kanya. Binagalan niya ang paghinga at sinubukang kumalma. Ilang sandali pa, narinig niya ang boses ni Gino. Ang ganda-ganda mo talaga, Julie. Napakalambing ng boses na yon ng kanyang tiyuhin, ngunit kinilabutan siya nang marahang haplusin noon ang kanyang pisngi gamit ang likod ng palad. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang maglakbay ang kamay ng lalaki patungo sa may balikat niya, pababa sa kanyang braso. Doon na siya gumalaw at nagpanggap na naalimpungatan. Dali-dali namang tumayo si Gino at kaagad na lumabas ng kanyang kwarto. Bakit ganun si Tito? Anong ginawa niya sa akin?
Gulong-gulo ang dalaga sa nangyari. Matapos ang gabing yun ay medyo umiwas na siya kay Gino. Naiilang na siya sa presensya ng kanyang tiyuhin. Kung noon ay baliwala lang sa kanya ang pagiging malambing noon, sa pagkakataong yun ay kinikilabutan na siya tuwing pinupuri siya sa mga ginagawa niya. May mga pagkakataon din na pakiramdam niya ay nakatitig yun sa kanya na halos hubaran na siya sa klase ng tingin na ipinupukol ng lalaki. Tito Gino? O bakit, Julie? May kailangan ka ba? May itatanong lang po sana ako. Ano yun? Pumasok po ba kayo sa kwarto ko kagabi? Bakit mo naman naitanong yan? Hindi ko po alam kung panaginip lang ba yon, pero parang nakita ko po kayo kagabi sa may pinto ng kwarto. Ay, baka nananaginip ka lang, Julie. Imposible ang sinasabi mo dahil maaga ako natulog kagabi. Kahit itanong mo pa sa Tito Brian mo. Ganoon po ba? Baka nga po nananaginip lang talaga ako. Pasensya na po kayo, Tito. Wala yon. O siya, alis na ako. Nang mga sandaling yon, batid ng dalaga na hindi nagsasabi ng totoo sa kanya si Gino, kaya lalong lumakas ang hinala niya na may itinatago sa kanya ang tiyuhin. Dahil wala naman siyang gagawin ng araw na yon, nagpasya siyang umalis muna para puntahan ang kanyang lola na nagtitinda sa labas ng eskwelahan. Sakaling magtanong ang tiyuhin niya ay magdadahilan na lamang siya na nagtanong lamang sa eskwelahan tungkol sa darating na pasukan. Kinumusta siya ni Lola Cedes. Ipinaalam niyang mabuti naman ang kanyang kalagayan sa kanyang mga tiyuhin. Ngunit biglang nagtaka ang matanda nang banggitin niya ang pangalan ni Gino at Brian. Sinabi niyang pinsan yon ng kanyang ama, ngunit imposible raw yon ayon sa kanyang lola dahil wala raw anak ang kaisa-isang kapatid noon. Wala na rin daw silang ibang kamag-anak sa lugar na yon, kaya lalong naguluhan si Julie. Hanggang sa pag-uwi niya ay laman ng kanyang isipan ang nalaman niya mula sa kanyang lola. Malakas ang kutob niya na may itinatago sa kanya ang mga tiyuhin, kaya lamang ay hindi naman siya maaaring direktang magtanong doon. Pagsapit ng hapunan, sinadya niyang hintayin sina Gino at Brian para magtanong ng ilang bagay. Nagbaka sakali siya na kapag nasagot yon ay mabigyang linaw ang mga tanong sa kanyang isipan. Tito Gino, may itatanong po sana ako. Ano yon? Paano nga po pala kayo naging magpinsan ni tatay? Hindi po kasi siya nagkukwento sa akin eh. Bakit mo naman naitanong yan? Gusto ko lang pong malaman kung may iba pa po akong lola. Ako nang sasagot sa tanong mo. Magkapatid ang nanay namin at ang nanay ng tatay mo, kaya kami naging magpinsan. Malapit na kamag-anak naman po pala namin kayo. Buti na lang po naisip niyo na kupkupin ako. Palagi ka kasing pinagmamalaki ng tatay mo, kaya kami naging interesado. At totoo nga, malaking tulong ka dito sa amin. Salamat po, Tito. Huwag po kayong mag-alala. Kapag nagsimula na po ang pasukan, gagalingan ko po para makabawi ako sa inyo. Nako, huwag mo nang alalahanin yun. Ayos lang sa amin kung ano lang ang kaya mo. Huwag mong i-pressure ang sarili mo. Basta pasado, ayos na yun. Okay na kami ron ng Tito Brian mo. Matapos maghapunan, saka pa lamang nakahinga si Julie. Malinaw na sa kanya ang lahat. Nagsisinungaling sa kanya sina Gino at Brian. Hindi niya tiyuhin ang dalawang yon. Samantala, napansin naman ni Gino ang naging reaksyon ni Julie nang sagutin ni Brian ang tanong tungkol sa pagiging magpinsan nila ni Ramil. Pagpasok sa kwarto ay kaagad niyang kinausap si Brian tungkol doon. May problema tayo, Brian. Anong problema sinasabi mo dyan? Si Julie, mukhang may alam na siya. Paano may alam? Magtatanong ba naman sa atin yun kanina kung may alam na siya? Sinabi ng kapitbahay natin kanina na umalis si Julie. Hindi ko alam kung saan siya pumunta pero malakas ang kutob ko na nagdududa na siya sa ating dalawa. Baka alam na niya na hindi talaga natin pinsan si Ramil.
Kapag nalaman niya kung anong plano natin sa kanya, baka bigla na lang siyang lumayas. Ano gagawin natin? Alangan naman, bantayan natin ang babae yun buong maghapon. Di ako pwede, alam mo yan. Matatanggal ako sa trabaho ko. Mas lalong hindi ako pwede. Kung walang maiiwan sa ating dalawa, bakit hindi na lang natin siya ikulong? Nasisiraan ka na ba? Paano kung magwala siya rito? Ano ngang gagawin natin? Sandali lang, hayaan mo muna akong mag-isip. Kailangan natin ng agarang solusyon bago niya maisipang umalis dito. Alam ko yan. Nang mabalitaan ni Gino na isinoli ng umampon ang bunsong kapatid ni Julie, ay tila nabuhayan siya ng loob. Pinuntahan niya si Ramil at kinausap tungkol sa kanyang plano. Gusto mong gamitin ang bunso kong anak para hindi umalis sa inyo si Julie? Ganun na nga, pero ikaw ang magsasabi sa kanya. Takutin mo siya na ipapamigay mo ulit ang bunso niyang kapatid kapag umalis siya sa bahay. Sa ganung paraan, mawawalan siya ng dahilan para iwang kami ni Brian. Minsan talaga di ko rin maintindihan yung amats niyo no? Bakit ba kasi ganyan na lang kayo kahumaling kay Julie? Ano ba nakita niyo sa kanya? Kailangan pa ba naming ipaliwanag yun sa'yo? Alam mo naman na noon pa lang kung anong tipo namin ng kapatid ko pagdating sa babaeng gusto naming makasama sa bahay. Yun na nga hindi ko maintindihan Magagandang lalaki naman kayo. Sigurado marami kayong makikilala o baka nga marami na naghahabol sa inyo Pero bakit ang anak kong pinili nyo? Wala pa siyang karanasan sa mga gusto nyong gawin. May pangangailangan kami pare. At ang gusto namin, yung kasing sariwa ni Julie. Pambihira. Basta siguraduhin nyo lang na hindi ako sasabit sa gagawin nyo Tsaka hanggat maaari, huwag nyong papatayin si Julie. Anak ko pa rin yun. Oo naman pare, makakaasa ka dyan. Iingatan namin siya at ibibigay namin lahat ng gusto niya. Basta magpakabait lang siya sa amin ni Brian. Eto, tanggapin mo tong 5,000 para sa tulong na hinihingi ko. Dadagdagan ko ang sahod ni Julie na binibigay ko sa'yo. Basta gawin mo lang na pagkasunduan natin, ha? Sige. Akong bahala dyan. Matapos magkasundo sina Gino at Ramil, nakampante na ang lalaki. Basta't nakakapagbayad sila ng tama ay wala silang nagiging problema sa kahit anong gusto nilang gawin. 2 linggo na lamang at sasapit na ang 18 kaarawan ni Julie. Yun ang araw na pinakahihintay ng magkapatid dahil sa wakas ay magiging ganap ng dalaga ang babae na natitipuhan nilang dalawa. Dahil doon, nakaisip ang magkapatid na maghanda ng surpresa para pasayahin yon. Julie, nakapag-enroll ka na ba? Opo, tito. Mabuti naman. Siya nga pala, hindi ka na pwede munang umalis-alis ng bahay, ha? Marami kaming kakilala sa paligid at malalaman namin kung umaalis ka, kaya huwag na matigas ang ulo mo. Po? Pero bakit naman po bawal akong umalis? Dahil nagdadalaga ka na. Hindi makakabuti sa iyong umalis na mag-isa. Ayaw namin mapahamak ka. At saka magpapasukan na rin kaya dapat masanay ka nang nandito lang sa bahay para makapag-focus ka sa pag-aaral. Tandaan mo, Julie, hindi ka pwedeng bumarkada. Gusto namin makatapos ka muna bago mo magawa ang mga gusto mong gawin. Huwag mo sana mamasamayin ang paghihigpit namin sa'yo, ha? Para sa'yo rin naman yon. May ibabalita nga palang Tito Gino mo. Ano po yun? Nabalitaan kong kasama na uli ng nanay at tatay mo ang bunso mong kapatid. Talaga po? Nasa bahay na ulit si Krisa? Oo, kaya huwag ka na malungkot. Pwede ko po ba siyang bisitahin? Sa ngayon, hindi ka muna namin papayagang umalis. Patunayan mo muna sa amin na hindi ka nasusuway. Kapag nagawa mo yon, saka ka namin papayagang umalis para bisitahin ang kapatid mo. Kahit papaano ay nabuhayan si Julie sa kanyang nalaman. Sinabi sa kanya ni Gino na malabo nang ipaampun muli ang bunso niyang kapatid, kaya gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa kabila ng takot na nararamdaman sa lihim niyang mga tiyuhin. Samantala, sumapit na ang kaarawan ng dalaga. Gusto niyang umalis ng bahay para puntahan ang kanyang pamilya, pero wala siyang nagawa kundi ang manatili na lamang doon.
Kinagabihan, hindi niya inaasahan ang pagdadala ni na Gino at Brian ng masasarap na pagkain at malaking cake para sa kanya. Yun pa lamang ang unang beses na nakaranas siyang magkaroon ng cake sa birthday niya, kaya ganoon na lamang ang sayang kanyang nararamdaman. Wala siyang kaalam-alam na may nagbabantang panganib sa kanyang buhay ng gabing yun. Nadala si Julie sa simpleng kasiyahan dahil sa sorpresa ng kanyang mga tiyuhin, lalo na nang sabihin ng mga yon na nakatikim na rin ng handa niya ang pamilya nila. Samantala, pagsapit ng hating gabi, nakatulog na lamang si Julie dala ng kabusugan sa mga pagkaing noon niya lamang natikman. Ilang sandali pa, naalimpungatan siya nang makaramdam ng lamig. Hinaplos niya ang braso para mainitan habang nakapikit pa rin ang mga mata. Hanggang sa may maramdaman siyang kakaiba, nanunuot ang lamig sa katawan niya na parang wala na siya ni isang saplot na suot. Kinapa niya ang kanyang katawan at doon niya napagtanto na wala nga siyang suot na kahit na ano. Kabado niyang iminulat ang kanyang mga mata. Biglang napasinghap si Julie at kaagad na napabalikwas nang makita sina Gino at Brian sa magkabila niyang tabi, parehong walang saplot at mukhang sabik na sabik sa kanya. Sisigaw na sana ang dalaga nang mabilis siyang binusalan ni Brian, gamit ang hinubad na panloob. Napaluha na lamang ang dalaga nang mawala ang pinaka-iingat-ingatan niyang puri ng ganun-ganun na lamang, sa kamay ng mga taong akala niya ay magiging mabuti sa kanya. Matapos ang gabing yun, naging bangungot na ang lahat para kay Julie. Ikinulong siya ni na Gino at Brian sa bahay na yun. Ibinigay lahat ng mga kailangan niya, ngunit lahat ng yun ay baliwala na sa kanya. Dahil wala na siyang kalayaan, wala na siyang maipagmamalaki bilang isang babae. Bakit niyo ito ginawa sa akin? Magkakadugo tayo. Huwag ka nang umangal para di tayo magkaproblema. Kaya ba kinuha niyo ako? Para gawing laruan niyo? Ang bababoy niyo. Akala ko mabubuti kayong tao. Mas masahol pa pala kayo sa demonyo. Hindi man lang kayo naawa sa akin. Pamangkin niyo ako. Nagkakamali ka. Hindi ka namin kadugo. Mukhang kailangan mo na malaman ng totoo. Wala ka na rin namang magagawa. Totoong sinabi niya, Julie. Hindi namin yan gagawin sa'yo kung pamangking ka talaga namin. Malas mo lang dahil hindi kami magpinsan ng tatay mo. Magkaibigan na kami noon pa at nagkasundo na rin kami na ibibigay ka niya sa amin kapag 18 ka na. Napaaga lang ang pagkuha namin sa'yo dahil sa tatay mo mukhang pera. Sinasabi ko na nga ba? Tama ang hinala ko sa inyong dalawa. At hindi na rin ako magtataka kung sasabihin niyo sa akin na wala naman talaga kayong balak na pag-aralin ako dahil ikukulong niyo lang ako rito para magawa ang kahayupan niyo. Hindi kahayupan ang tawag doon, Julie. Pagmamahal. Mahal na mahal ka namin ni Tito Gino mo, kaya para hindi ka masaktan, sundin mo na lang ang gusto namin. Huwag ka mag-alala, hindi ka magugutom dito. Kaming bahala sa lahat ng kailangan mo at sisiguruhin din namin na patuloy na makakatanggap ng perang pamilya mo. Nakakatiri kayong dalawa, mga baboy! Shhh! Wala ka nang magagawa. Kahit ano pang sabihin mo sa amin, dito ka natitira. Sa ayaw at sa gusto mo, sa amin ka na. Hindi ka na makakaalis dito. Yan ang akala nyo! Kapag umalis ka rito, kami mismo ang aampun sa kapatid mong bunso. Alam mo naman ang pwede namin gawin, hindi ba? At sigurado kami na hindi tatanggi ang tatay niyo sa gusto namin mangyari. Nagngingit-ngit ang kalooban ni Julie dahil sa kanyang narinig. Gustuhin man niyang tumakas ay hindi niya magawa dahil ikapapahamak lang yon ng kanyang bunsong kapatid. Kung natatakot siya para sa kanyang sarili, ay mas natatakot siya para kay Krisa na masyado pang bata para mamulat sa kahayupan ng dalawang lalaki. Ilang gabing tulala si Julie. Iniisip niya kung paano matatakasan ang impyernong kanyang kinaroroonan.
Kung naging mabuti lamang sana ang mga magulang nila, hindi niya mararanasan yun. Hindi rin sana mapapahamak ang kanyang kapatid. Akala ni Julie ay ang pananamantala na sa kanya ang pinakamalala niyang mararanasan sa kamay ni Gino at Brian. Ngunit hindi lamang yon ang nangyari. Itinuring siya ng mga yon na parang tunay na asawa. Gusto ni Gino na magkaroon ng anak sa kanya, pero tinutulan niya yon. Bukod sa hindi niya yon kayang sikmurain, ay hindi pa siya handa na maging ina. Lalo na't ang magiging anak niya ay bunga ng kasamaan ng mga taong araw-araw niyang nakakasama. Dahil sa hindi niya pagpayag ay nakatikim siya ng pananakit mula sa magkapatid. May mga pagkakataon na iginagapos siya habang hinahampas ng sinturon sa katawan. Nagpatuloy yon. Bawat araw ay palala ng palala ang ginagawa sa kanya ni Gino at Brian. Akala niya ay hindi na siya makakatakas pa sa sitwasyong yon. Ngunit sadyang may awa ang nasa itaas dahil ng araw na hinang-hina na siya dahil sa pananakit at pananamantala sa kanya ng magkapatid ay dumating doon si Jackson. Julie? Julie, nandiyan ka ba? Si Jackson, kailangan kong makahingi ng tulong. Julie, labas ka naman oh. Nag-aalala na ako sa iyo eh. Tulong! Tulungan mo ako, Jackson! Sapat na ang sigaw niyang yun para umabot sa pandinig ng binata. Kaagad na nilukob ng pag-aalala si Jackson na mapagtantong nangangailangan ng tulong ang kanyang kaibigan. Buong lakas niyang sinipa ang pinto ng bahay. Natagalan siya bago yun mabuksan dahil matibay ang kandadong ginamit doon. Nang tuluyang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya ang nanghihinang kaibigan na nakasubsob na lamang sa sahig. Puno ng malalaking pasa at latay ang katawan ng dalaga at wala ring saplot sa katawan. Nanginig sa galit si Jackson sa sinapit ni Julie. Hinubad niya ang suot niyang jacket para itakip sa katawan ng kanyang kaibigan. Hinanap niya ang silid na tinutulugan ng kaibigan para kumuha ng damit at pang-ibaba para matakpan ang nakahubad noong katawan. Nang tuluyan ng makalabas, pinagtitinginan sila ng mga kapitbahay. Buhat-buhat niya si Julie sa kanyang mga bisig. Kaagad siyang pumara ng tricycle para dalhin ang kaibigan sa lola nito na isang manggagamot. Delikado kasing dalhin sa ospital si Julie dahil baka sundan lamang sila roon ng mga lalaking gumawa noon sa dalaga. Lola, hindi pa rin po ba nagigising si Julie? Ayos lang po kaya siya? Kailangan niya pa ng pahinga matapos tablan ng mga herbal na ipinainom ko sa kanya. Habang wala pa siyang malay, gagamutin ko na lang muna ang mga sugat niya. Ay, sandali. Saan niya ba nakuha ang mga ito? Sa mga hayop na kumupkup sa kanya. Wala siya kahit isang saplot sa katawan nung madatnan ko ron, Lola. Sigurado ko na pinagsamantalahan nilang kaibigan ko. Mga demonyo sila. Napakabuting tao ni Julie. Kahit minsan hindi niya hinangad na may mangyari masama sa ibang tao, pero bakit nagawa nilang saktan siya ng ganito? Alam ko kung ano nasa isip mo, Apo. Lumayo ka sa gulo. Alam ko kung gaano kahalaga sa iyo si Julie. Noon pa man ay napapansin ko ng higit pa sa kaibigan ang turing mo sa kanya base sa mga kwento mo sa akin. Pero mag-iingat ka. Ayokong ikaw naman ang malagay sa alanganin. Hindi po ako papayag na hindi ako makaganti sa kanila, Lola. Ipaghihiganti ko si Julie. Kung gagawin mo yan, isama mo ng kaibigan mo at umalis na kayo rito. Pero Lola, huwag na matigas ang ulo mo, Jackson. Nag-aalala rin ako at naaawa sa kaibigan mo, pero hindi solusyon ang naiisip mo. Mas lalo mo lang palalalain ang sitwasyon, kaya pumirmi ka rito sa bahay at bantayan mo na lamang si Julie. Hayaan mong siya magdesisyon kung paano mapaparusahan ang mga taong gumawa nito sa kanya.
Bagamat matindi ang kagustuhan ni Jackson na makaganti, ay pinili na lamang niyang makinig kay Aling Nida dahil ayaw rin naman niyang paalisin sila roon. Wala na siyang ibang mapupuntahan dahil maaari din siyang matunton ng mga kumupkop kay Julie. Hindi iniwan ni Jackson ang dalaga ng mga panahon na yon. Inalagaan niya at binantayan ang kaibigan hanggang sa tuluyang manumbalik ang kanyang lakas. Jackson, nasaan tayo? Kaninong bahay ito? Bahay to ng lola ko. Si Aling Nida, yung manggagamot? Oo, dito ka muna hanggat hindi pa tayo nakakasiguro sa kaligtasan mo. Hindi ba nila tayo matutuntun dito? Hindi, iilan lang ang nakakakilala kay Lola Nida. Tsaka alam naman natin na malayo tayo sa bayan, kaya ligtas ka rito. Hindi mo na kailangan bumalik sa mga hayop na yon. Ilang beses na nila akong pinagsamantalahan. Tapos nung hindi ako pumayag na magkaanak sa akin ang ginong yon, binugbog nila ako. Bakit hindi ka kaagad umalis doon? Binantaan nila ako. Si Chris ang ipapalit nila sa akin kapag umalis ako ron. Jackson, kailangan ko makasiguro na ligtas ang kapatid ko. Pwede mo bang alamin kung okay lang siya? Gusto mo bang kunin ko ang kapatid mo? Hindi. Hindi ligtas na gawin yon. Baka mapahamak ka pa. Julie, gusto mo bang makaganti sa mga gumahasa sa'yo? Paano? Ipapakulong ko sila? Pwedeng-pwede nila akong balikan. Baka nga ikaw pang pagbintangan nila na gumahasa sa akin eh. Hindi kulungan ang kalalagyan nila. Gagantihan natin sila sa tulong ni Lola. Paano yun, Jackson? Sa pamamagitan ng sumpa, Julie. Marunong mambarang ang lola ko, kaya lang matagal niya nang itinigil yun eh. Pero susubukan ko siyang kumbinsin para tulungan niya tayo. Matapos tulungan ni Jackson na makakain at makapagpalit ng damit si Julie, ay hinayaan niya na muna ang dalaga na magpahangin sa labas. Wala naman silang kapitbahay roon dahil napapalibutan ng taniman ng gulay ang bahay ng kanyang Lola Nida. May makitid na daanan sa gitna ng palayan papunta roon, pero malayo-layo rin yon, kaya kahit magkaroon sila ng hindi inaasahang bisita, ay magkakaroon pa ng pagkakataong makatago si Julie bago pa man sila tuluyang makalapit. Nilapitan naman ni Jackson si Lola Nida na noon ay abala sa pagtatahip ng bigas na isasaing para sa pananghalian. Napakamot sa batok ang binata dahil sa pag-aalinlangan sa gustong sabihin sa kanyang lola. Matagal na kasing tinalikuran ng matanda ang pambabarang, kapalit ng tahimik nilang buhay. Madalas kasing may sumusugod noon sa bahay ng kanyang lola at ilang beses pa yung sinubukang saktan sa dati nilang tinitirhan. Kanina ka pa nakatayo dyan? May kailangan ka ba? Paano niyo po nalaman na nandito ako sa likuran niyo, La? Nakalimutan mo na bang matalas ang pakiramdam ko pagdating sa mga tao? Kahit malayo ka pa, alam ko kapag nakatingin ka at may balak kang lumapit sa akin. Lakas talaga ng powers niyo, Lola. Pwede po bang mahinaan yan? Pero parang gusto ko rin matutunan ah. Anong powers ang pinagsasasabi mo riyan? Hindi ako superhero. Isa akong manggagamot. Malaki ang tiwala ko sa mga herbal na ginagamit ko at hindi ko na kailangang gumamit ng kahit na anong mahika. Pero, Lola, alam ko kung ano iniisip mo, Jackson. At ang sagot ko ay hindi. Hindi na ako babalik sa pambabarang. Teka, pati nasa isip ko nababasa niyo rin na? Ano ba namang klaseng tanong yan? Malay ko po ba kung narinig niyo lang ang pag-uusap namin ni Julie kanina? Gusto mo bang patunayan ko pang hindi na po? Joke lang naman kasi yan, Lola. Napakaseryoso niyo naman po masyado. Pwes, hindi ako nakikipag-joke-jokan sa iyong bata ka. Kailan pa ba naman kayo nakipagbiroan sa akin, La? Nako, kapag nangyari yon, magtitirik talaga ako ng kandila, kulay pink. Ay nako, puro kakalokohan. Kung nandito ka lang para bisitin ako, pumasok ka na lang sa bahay at mag-asikaso ka ng lulutuing ulam. Muling sinubukang kumbinsihin ni Jackson ang kanyang lola na tulungan sila ni Julie sa kanilang paghiganti, pero nanindigan yon sa unang desisyon.
Samantala, ilang araw na naghahanap sina Gino at Brian kay Julie, ngunit bigo pa rin silang makita ang dalaga. Nakailang balik na rin sila kina Ramil, pero ni anino nang hinahanap nila ay hindi nila matagpuan. Buisit, kailangan natin siya makita bago pa siya magsumbong sa mga pulis. Paano nga? Halos napuntahan na natin lahat ng pwede niyang puntahan na. Siguradong itinago na siya no Jackson na yun. Sabi ko na magiging problema natin ang lalaking yun dahil palagi siyang pumapapel pagdating kay Julie. Ang magagawa na lang natin ngayon ay isa-isahin ang mga kamag-anak ng lalaking yun. Siguradong hindi pa sila nakakalayo. Nagpatuloy ang paghahanap ni Gino at Brian kay Julie. Halos mabaliw na sa kakaisip ang magkapatid kung saan makikita ang dalaga. Pareho silang takot makulong at mabuko sa ginagawa nilang kalokohan. Nang araw ding yon, naiwan muna si Julie kay Aling Nida dahil pansamantalang umalis si Jackson para rumakit. Ayaw kasing iasa ng binata ang pagkain nila sa lola dahil masyado na raw yung matanda para problemahin pa pati ang kanilang kakainin. Bumabalik lamang yon tuwing hapon at nag-iingat na masundan ng sino mang nakakakilala sa kinatatakutan ni Julie. Habang hinihintay ang kaibigan, naisip ni Julie na kausapin si Aling Nida. Sa pagkakataong yun, naglakas loob na siyang humingi ng tulong sa matanda. Nagbaka sakali siya na baka makinig yon kapag siya na mismo ang nakiusap. Aling Nida, pwede ko po ba kayong makausap? Kung tungkol sa hinihiling sa akin ni Jackson ang sasabihin mo, wala tayong kailangang pag-usapan. Kaya kitang tulungan pero hanggang sa panggagamot lang. Aling Nida, nagmamakaawa po ako sa inyo. Gusto ko lang po silang mapanagot sa ginawa nila sa akin. Ayoko na rin pong umabot sa punto na may iba pang katulad ko ang mabibiktima nila. Ginahasa po nila ako. Ninakaw nila ang pinakaiingatan kong puri para sa lalaking pakakasalan ko balang araw. Para na rin po nila akong pinatay sa ginawa nila. Kaya sige na po, tulungan niyo na po ako. Maawa po kayo sa akin. Natahimik na lamang ang matanda at hindi kaagad nakasagot sa sinabi ni Julie. Ngunit bakas sa mukha noon ang lungkot sa kanyang mga narinig. Tulad ng dalaga ay nakaranas din siya ng matinding karahasan noon. Ninakaw ng mga walang pusong lasinggero ang pinakaiingatan niyang puri nung siya ay ikakasal na sa kanyang nobyo. Hiniwalayan siya ng lalaki at hindi na natuloy pa ang kanilang kasal. Dahil doon, hindi na siya muli pang nakipagrelasyon. Hindi na rin niya inasampa na magkaroon ng pamilya. Ngunit malambot ang puso niya sa mga bata. Naging malapit ang loob sa kanya ni Jackson na anak ng kanyang pamangkin. Palagi siyang pinupuntahan ng kanyang apo mula noong bata pa lamang yun. Bagamat may katigasan ng ulo, ay mas nakikinig pa sa kanya si Jackson kesa sa mga magulang nito. Napabuntong hininga na lamang si Nida habang pinagmamasdan si Julie na noon ay nakatulala na naman sa labas ng bahay. Mabigat sa loob niya na tanggihan ang hinihiling sa kanya ni na Jackson at Julie. Ngunit mabigat ang magiging kapalit noon kung sakali mawawala ang katahimikan na matagal niya nang tinatamasa. Samantala, makalipas ang ilang araw ay nagbago rin ang isip ni Nida at nagpasya na siyang tulungan si Julie. Nagtungo siya sa likod ng kanyang bahay para hukayin ang mga gamit sa pambabarang na matagal niya nang ibinaon. Maayos pa ang mga yon, bagamat may kalumaan na. Kinuha niya ang itim na libro, mga itim na kandila at mga garapon na naglalaman ng mga insektong noon ay tila walang mga buhay. Ngunit kapag nagsimula na ang ritual, maggagalawan muli ang mga yon para ipataw ang sumpa sa mga taong nagkasala. Buti na lang pumayag na si Lola na tulungan tayo. Humanda talaga mga hayop na yun.
Matitikman nila ang lupit ng sumpa mula sa lola ko. Salamat sa tulong mo, Jackson, ha? Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka. Kahit kasi sarili kong pamilya, hindi ako kayang tulungan sa problema ko. Kaya, pasensya ka na kung nadamay ka pa. Ano ka ba? Gustong-gusto kong tulungan ka kaya hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Kung hindi pa nga pumayag si Lola na tulungan tayo, susugurin ko na talaga yung mga yun eh. Pupunuin ko ng pasa ang buong katawan nila dahil sa ginawa nila sa'yo. Talaga? Gagawin mo yon? Oo naman. Sa bagay, sanay naman na sa bugbog yung pagmumukha mo kaya wala nang masisira dyan. Hoy, grabe ka ah. May natitira pa namang maayos dito sa mukha ko. Hindi pa sira lahat. Huwag ka mag-alala. Pogi ka pa rin naman eh. Sus, utot mo. Nang magsimula ang pagsasagawa ni Aling Nida ng ritual, hindi na siya lumabas pa ng kanyang silid. Hindi siya kumakain at hindi rin umiinom ng tubig sa buong maghapon. Ayos lang ba talaga ang lola mo? Malilipasan na siya ng gutom. Hindi natin siya pwedeng pakialaman, Julie. Kung anong sinabi niya, yun ang gagawin natin. Hayaan na lang muna natin siya. Ganyan ba talaga siya kapag nambabarang? Hindi, pero matagal na siyang huminto sa pambabarang eh. Sigurado ako na may kinalaman dun ang isinasagawa niyang ritual. Kaya mabuti pa, samahan mo na lang ako sa taniman ni Lola. Mamitas tayo ng gulay na lulutuin ko mamayang hapunan. Kinagabihan, nagpatuloy ang isinasagawang ritual ni Aling Nida. Nabuo ang itim na usok mula sa magkakatabing kandila na kanyang sinindihan matapos bigkasin ang paulit-ulit na salitang tumatawag sa espiritong gagamitin niya para sa tamang taong nais niyang patawan ng sumpa. Bandang 12:00 ng gabi, pareho pa ring nakadilat ang mga mata ni Gino at Brian dahil hindi pa rin sila dinadalaw ng antok. Ilang sandali pa, bigla na lamang namatay ang mga ilaw. Ano nangyari? Nawalan ba ng kuryente? Teka, titingnan ko kung may ilaw sa kapitbahay. Meron naman sila. Naputulan ba tayo? Paano naman tayo mapuputulan? Maaga ako nagbabayad ng bill natin. Bakit wala tayong ilaw? I-check mo na nga lang yung fuse. Baka nagka-problema. Lalabas na sana ng kwarto si Brian nang biglang mapakunot ang kanyang noo. Brian, bakit? Ayaw bumukas ng pinto eh. Ha? Paano ayaw magbukas? Ako nga. O yan, subukan mo kung mabubuksan mo. Ay buisit. Ayaw nga mabuksan. Maya-maya pa, natahimik ang magkapatid nang bigla na lamang bumukas ang bintana. Sa lakas ng pagkakabukas noon ay nabasag ang salamin at lumikha ng ingay sa loob ng silid. Napasinghap naman si Gino habang hinahanap kung sino ang nagbukas noon. Dahan-dahang naglakad ang magkapatid sa may bintana at ganoon na lamang ang kilabot na kanilang naramdaman nang makita ang itim na usok sa labas na animoy kawangis ng isang babae. Ha? Gino, ano yan? Hindi ko alam. Sa akin ka pa talaga nagtanong? Isara mo nga yung bintana. Ba't ko pa isasara? Basag na nga yung mga salamin. Matapos makita ang itim na usok, lalo nang hindi nakatulog ang magkapatid. Nang sumikat na ang araw, ay lumiwanag na rin sa kanilang silid. Doon lamang napansin ng dalawa ang mga patay na ipis na nakakalat sa sahig. Napakarami noon at umabot pa hanggang sa ilalim ng kama. Saan galing ang mga yan? Napakarami nito. Imposible namang hindi natin napansin ang mga to kagabi. Magdamag tayong gising. Bagamat nagtataka pa rin ang magkapatid kung paanong halos na puno ng mga patay na ipis ang kanilang silid, winalis na lamang nila yon at saka sinunog. Ngunit laking gulat ni Gino nang hindi umapoy ang mga naipon nilang ipis kahit ilang beses niya na yung sinindihan. Nang maubos ang pasensya ng lalaki, ay hinayaan na lamang niya yon sa labas. Nang muling sumapit ang dilim at wala pa ring ilaw sa bahay, ay nagsindi na lamang ng kandila ang magkapatid. Ngunit habang naghahapunan, pareho silang natigilan nang makarinig ng kakaibang ingay sa may pintuan. Nang mapalingon sila roon,
Namutla ang dalawa nang makita ang napakaraming ipis na gumagapang papasok sa loob ng kanilang bahay. Bago pa man sila makasigaw ay gumapang na ang iba sa mga yon sa kanilang katawan at pinagkakagat na ang kanilang balat. Napahiyaw na lamang sila sa sakit. Ilang sandali pa nawalan na ng malay sina Gino at Brian. Unang nagkamalay si Gino. Nang idilat niya ang mga mata, kaagad siyang napatayo sa pag-aakalang naroon pa ang mga ipis na sumugod sa kanila. Ngunit malinis na ang sahig at wala na ni katiting na bakas na may mga ipis na napunta roon. Kinapakapa niya pa ang kanyang katawan. Bigla siyang natigilan nang makapa ang tila mga bukol sa kanyang magkabilang braso. Nang tingnan niya yon ay may mga naiwan pang mga pangil na nakabaon doon, hanggang sa maramdaman niya ang matinding pangangati na tila ba may gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Nang sulyapan niya si Brian ay tumambad naman sa kanya ang mga sugat sa mukha ng lalaki, at tulad niya may mga bukol din yon sa iba't ibang parte ng katawan. Nang magkamalay naman si Brian, sabay silang naduduwal at nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. Pumunta sila ng ospital para magpagamot, ngunit kahit naresetahan na sila ay hindi pa rin naibsan ang pangangati ng kanilang balat. Samantala, bago maghating gabi ay lumabas na ng silid si Aling Nida. Hinang-hina ang matanda dahil sa 2 araw na hindi kumakain at umiinom ng tubig. Nagising naman noon si Jackson na kaagad tinulungan ang kanyang lola. Dahan-dahan lang po, Lola. Kumapit po kayo sa akin para maalalayan ko kayong makaupo. Nagugutom ako, Apo. Gusto kong kumain. Teka, ipaghahanda ko po kayo ng pagkain. Awang-awa si Jackson sa nakitang panghihina at matinding gutom ni Aling Nida. Mukhang hindi nga talaga madali ang pambabarang, kaya noon niya lamang naunawaan kung bakit ayaw na yung subukan pa ng kanyang lola. Ligtas na si Julie. Hindi na siya masasaktan pa ng mga taong nanamantala sa kanya, Apo. Salamat po talaga, Lola. Pasensya na po kayo kung nahirapan pa kayo ng dahil sa nangyari. Kagustuhan kong bumalik sa gawaing yon, Apo. Pero huwag kang mag-alala. Nangyayari lamang ito kapag matagal akong hindi gumamit ng itim na mahika. Manunumbalik din ang lakas ng aking katawan sa mga susunod na araw. Makalipas ang ilang araw, ganoon nga ang nangyari. Bumalik ang sigla ng katawan ni Aling Nida. Ngunit sa pagkakataong yun, kapansin-pansin ang nakakatakot na aura ng matanda dahil sa muling paggamit ng itim na mahika. Hindi na yun kasing amo ng unang makita ni Julie. Gayunpaman, malaki ang pasasalamat niya dahil hindi siya noon binigo. Nabalitaan na lamang nila na tuluyan ng binawian ng buhay sina Gino at Brian makalipas ang ilang araw. Nagtaka na raw ang mga kapitbahay dahil hindi na nakikitang lumalabas doon ang magkapatid, hanggang sa may magtangkaraw na pasukin na ang loob at doon nakita ang naaagnas na bangkay ng dalawa. Walang ibang nakakaalam ng tunay na nangyari sa mga kumupkup kay Julie. Ngunit ilan sa mga kapitbahay doon ang nagsasabing isang mabagsik na mambabarang lamang ang makakagawa noon. Dumating ang mga tunay na kamag-anak ni Gino at Brian para asikasuhin ang burol nila at libing. Si Julie naman, nagpasyang bumalik na sa kanilang bahay. Ngunit pagdating niya doon, hindi niya inaasahan na may malubha na palang karamdaman ang kanyang mga magulang. Ang hinala niya, si Aling Nida rin ang may gawa noon para turuan ng leksyon ang kanyang mga magulang na hindi marunong magpahalaga sa kanilang mga anak, at nakumpirma naman niya yon nang magtanong siya sa matanda.
Wala naman akong balak na patayin ang mga magulang mo. Ang nais ko lang ay pagsisihan nila ang pagpapabaya sa inyong magkakapatid. Hindi pa huli ang lahat para gawin nila ang bagay na yon, iha. Tama nga si Aling Nida. Dahil matapos gumaling ang sakit ni Ramil at Teresa ay parehong humingi ng tawad sa kanya at sa mga kapatid niya ang mga yon. Doon na rin nalaman ni Julie na pansamantala pala munang kinuha ng kanyang lola Cedes ang bunsong kapatid na si Krisa para maalagaan at mailayo sa kapahamakan. Nakiusap raw kasi noon si Jackson sa lola niya at nangakong kukunin din si Krisa kapag maayos na ang kalagayan niya. Bagamat hindi pa napapatawad ni Julie ang mga magulang, binigyan naman niya ang mga yon ng pagkakataon na magbago. Hindi man mabawi ng nanay at tatay niya ang iba niyang kapatid na ipinaampon, ay natuwa naman siya nang malamang masaya ang mga yon at may maayos na buhay. Siya naman naghanap na lamang ng bagong trabaho. Natanggap naman siyang tindera sa isang grocery. Hindi man kalakihan ng sweldo ay kontento na siya at masaya na ron dahil wala nang mang-aabuso sa kanya. Wala na ring mananakit at magbibigay ng takot sa kanya araw-araw. Tuwing uuwi siya ng bahay ay may nakahanda ng pagkain. Palagi na siyang ipinagluluto ng kanyang ina. Ang tatay niya naman na si Ramil ay naghanap na rin ng pangmatagalang trabaho. Maswerte naman na nakasama yon sa ginagawang shopping center na matagal-tagal din tatapusin. Sa tanang buhay ni Julie ay yun pa lamang ang unang beses na naramdaman niya na may magulang pa siya. Naaasikaso na rin ang kapatid niyang si Krisa. Ang mga kuya niya naman ay hindi na talaga bumalik sa bahay nila at nagkanya-kanya na lamang. Hindi na siya umaasang mabubuo pa ang kanilang pamilya, pero kahit papaano ay nabawasan ang lungkot na nararamdaman niya dahil maayos na ang kalagayan ng bawat isa sa kanila. Anak, kain na. Nagpaluto ako ng nilagang baboy sa nanay mo. Alam kong paborito mo yan. Kakasahod ko kasi ngayon eh. Mauna na po kayo, Tay. Magpapahinga lang po ako sandali sa kwarto. Anak, pasensya ka na kung nakukulitan ka na sa tatay, ha? Gusto ko lang kasi na magkaayos na tayo. Pero hindi naman kita mamadaliin. Sinusubukan ko lang na makabawi sa'yo kahit papaano. Sige na ho, magpapahinga na po ako. Palaging ganoon ang eksena ng mag-ama dahil sariwa pa sa kanya ang mga naranasan niyang pang-aabuso mula kina Gino at Brian, at hindi mangyayari ang lahat ng yon kung hindi siya pinabayaan ng kanyang tatay. Nakikita naman niya ang pagbabago noon. Araw-araw sinusubukan ng kanyang tatay na makipag-usap sa kanya o mapangiti man lamang siya. Pero kahit laging bigo yun, hindi pa rin siya sinusukuan. Hindi niya alam kung kailan niya magagawang magpatawad. Ngunit isa lamang ang sigurado siya, panatag na ang kanyang kalooban. Kailangan na lamang niya ng sapat na panahon para tuluyang maghilom ang puso niya sa mga pinagdaanan. Sa kabila naman ng mga nangyari, hindi inaasahan ni Julie na mayroon pa palang lalaki na tatanggap at magmamahal sa kanya ng tunay, sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan. At ang lalaking yon ay walang iba kundi si Jackson, na sa wakas ay nagkaroon din ng lakas ng loob na manligaw sa kanya. Seryoso ka bang manliligaw ka sa akin? Hindi bagay sa'yo maging sweet. Kahit ano pang sabihin mo dyan, basta mahal kita at liligawan kita, Julie. Ayoko na mag-aksaya pa ng pagkakataon. Alam mo naman na matagal na ako nasa tabi mo, hindi ba? Hanggang likod pa nga eh. Handa akong saluhin ka palagi at hindi ako mapapagod na makinig sa mga kwento mo. Dadamayan kita sa mga problema mo, palagi, Julie. Huy, kahit pahirapan mo ako, kahit maghintay ako ng matagal, ayos lang sa akin yun. Kala mo? Kahit nga suntukin mo pa ako eh. Ito naman,
Hindi pa nga ako nagsasalita, ang dami-dami mo nang sinabi. Bakit ko naman pahihirapan ng kaisa-isang tao na hindi ako iniwan noong napakadilim pa ng mundo ko? Kung mayroon mang isang tao na handa kong ipagkatiwala ang buhay ko ng walang halong takot, ikaw yon. Sa'yo yon, Jackson. Ipinaramdam mo sa akin na ligtas ako kapag kasama kita. Matagal mo na ring ipinaparamdam sa akin na mahal mo ako, kaya wala nang dahilan para patagalin ko pa to. Sinasagot na kita, Jackson. Agad-agad. Teka, relax ka lang naman. Pero seryoso na yan, ha? Walang bawian yan, ha? Oo naman. Halos magtatalon ang binata sa sobrang saya dahil sa naging sagot ni Julie. Masaya rin siya dahil batid niyang hindi madaling umamin ng tunay na nararamdaman sa panahong bago pa lamang naghihilom ang kanyang puso. Pero sumubok si Jackson at hindi natakot sa magiging desisyon niya, bagay na mas nagustuhan niya sa lalaki. Yon! Isa na namang malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Excited masyado? Di ka pa napagod, ha? Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa katapusan ng kwento. Mag-iingat po tayo, alagaan po natin ang ating mga sarili. Huwag po nating pababayaan ng health natin, please. Para po sa magandang kinabukasan ng sangkatauhan, simulan na nga natin ang shoutout. Hi po! Kay Crisgel Mamado sa AJJ Garments ng Dapdap Tarlac, kina Joan, Melanie, Alex at kay Nanay Evie Bognot. Shout out po kay Scarlett Sky Maniego, kay Pureza Tagiwalo, kay Catherine Fantinalgo, kay Rosalina Bagayong. Hello po kay Febe Ranyada, Josie Aniban, Betty Velasco, Manisan Mamot Mapadtaya. Shoutout din po kay Jade Guevara, kay Jessica Sobremonte, kay Lydia Lopez, kay Ni Alforte. Hi Ni, kumusta ka? Hello po kay Resel Galope, kay Alma Naong, kay Isabel FD, kay Mari Vicente, kay Irma Umali. Shoutout din po kay Vilma Bautista, kay Jessica Rojas, Pasiano Guerrero, Sheena Enriquez, Elizabeth Pamintuan, kay Lynn Kaunes, kay MGS14. Hello po kay Margie Banosong, kay Desiree De Los Santos, sa Naong at Flores family from Alma Naong. Hello din po kay Elizabeth Dungka, kay Analu Barlita, kay Beth Mercado, Maria Therese de la Carcel, kay Annelie 1988. Hi po kay Liza Agodo, kay Elizabeth Sumalinog, kay Ami Viray, kay Dins Rodriguez, Cleo Avalos, Noemi Garcia Pabunan, kay Roslyn Jimenez, Corazon Cacalda, Jenny Lazarito, Angelina Ignacio, Miss Maura, Jenny Web Edulzura. Hi po kay May Megs. Ang sarap mag-trip. Hello po kay Candida de Balucos, kay Chat Advincula, Olga Bardinas, kay Robert Crimen, kay Marialina Kagawa, at syempre po kay Hiroshi. Maraming salamat po sa walang sawang, sa walang sawang pakikinig at suporta sa Kwentong Enteng. Babay na nga po.